Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong hapon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli na naman tayong magsasama sa isang bagong yugto ng pag-ibig, luha at pag-asa dito sa ating munting tahanan ng mga kwento. Madalas, akala natin ay nasa atin na ang lahat. Tagumpay, kasikatan, at ang lalaking pinapangarap ng marami. Sabi nila, ang buhay ay parang isang balita. Hindi mo alam kung kailan darating ang breaking news na magpapabago sa lahat. Pero paano kung ang lahat ng kinang na iyong nakikita ay isa lamang palang magandang panaginip na malapit nang maglaho sa isang iglap? Handa ka bang harapin ang katotohanan kung ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng iyong puso? Sa ilalim ng nakabubulag na liwanag ng studio lights, pakiramdam ni Dalisay Manansala ay siya na ang may-ari ng mundo. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Sinagtala Network at bilang pangunahing news anchor ng pinakamalaking istasyon sa bansa, nakatutok sa kanya ang bawat pares ng mata sa loob ng silid at milyon-milyon pa sa kani-kanilang mga tahanan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang tibok ng puso bago tumingin ng diretso sa lente ng kamera. Ang pulang ilaw sa itaas nito ay hudyat na siya ay live. Binasa niya ang huling linya ng kanyang ulat nang may perpektong diin at emosyon. Walang garalgal, walang mali. Ito siya. Ito si Dalisay, ang babaeng walang bahid, ang simbolo ng katotohanan at integridad sa lungsod ng Aguhon. Nang marinig niya ang sigaw ng direktor na, "Cut! Good job, everyone!" Saka pa lang siya nakapagpakawala ng isang ngingiting puno ng tagumpay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Biglang namatay ang matatarkad na ilaw sa studio. Napasinghap ang mga staff at crew. Ang akala ni Dalisay ay nagkaroon lang ng technical glitch. Pero nang muling bumukas ang isang spotlight, nakatutok ito sa pinto ng studio. Mula sa dilim, lumabas ang isang pamilyar na figura. Nakatoksido, may bitbit na malaking bouquet ng mga pulang rosas at may ngiting kayang tunawin ang kahit na sinong babae. Si Rayo Montefalco, ang tanyag na negosyante at ang lalaking nagpapatibok ng puso ni Dalisay sa loob ng 3 taon. Napatakip ng bibig si Dalisay. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad si Rayo palapit sa kanya, rinig na rinig niya ang kilig at tili ng mga kasamahan niya sa trabaho. Parang isang eksena sa pelikula at siya ang bida. Lumapit si Rayo sa news desk, inabot ang mga bulaklak at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Dalisay. Ang palad nito ay mainit, pamilyar, at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. "Dalisay?" Panimula ni Rayo. Ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Sapat para marinig ng lahat at ma-pick up ng mga lapel mic na hindi pa namamatay. Sa loob ng 3 taon, ikaw ang naghahatid ng balita sa buong bansa. Pero ngayong gabi, gusto kong ako naman ang gumawa ng balita kasama ka. Dahan-dahang lumuhod si Rayo. Isang paa sa sahig. Inilabas nito ang isang maliit na kahon na pelus mula sa bulsa ng kanyang jazz. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang diamanteng sing-sing na tila nakikipagpaligsahan sa liwanag ng studio lights. "Dalisay Manansala, ikaw ang liwanag sa aking mundo. Will you marry me?" Halos hindi makahinga si Dalisay. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ito na yon, ang rurok ng kanyang buhay. Nasa kanya na ang karera, ang respeto ng tao, at ngayon, ang pag-ibig. Wala na siyang mahihiling pa. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. "Oo, Rayo, oo." Isinuot ni Rayo ang sing-sing sa kanyang daliri at tumayo upang yakapin siya ng mahigpit. Nagpalakpakan ng lahat. May mga nagpaputok ng konfeti. Ang buong studio ay napuno ng saya at ingay ng pagdiriwang. Sa gitna ng kasiyahan,
Sa isang sulok na hindi gaanong naaabot ng ilaw, nakatayo si Kalasag di Mayuga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamera. Bilang senior cameraman, trabaho niyang hulihin ang bawat anggulo, bawat emosyon. Naka-zoom ang lens niya sa mukha ni Dalisay. Kitang-kita niya sa monitor ang bawat patak ng luha ng dalaga, ang ningning sa mga mata nito na hindi niya pa nakita noon. Masaya ito. Sobrang saya. Napalunok si Kalasag. May kung anong kirot na tumusok sa kanyang dibdib, pero sanay na siya doon. Siya ang shield, ang Kalasag. Ang trabaho niya ay protektahan ang imahe ni Dalisay. Siguraduhing maganda ito sa paningin ng lahat. Kahit na ang ibig sabihin nito ay panoorin ang babaeng lihim niyang minamahal na mapunta sa iba, Sam. Ibinaba niya sandali ang kamera at nagpunas ng pawis. O marahil ay isang luhang nagbabadyang tumakas. Muli niyang itinutok ang kamera. Kailangan niyang maging profesional. Ito ang pinakamasayang araw ni Dalisay at kailangan niyang i-record ito para sa kasaysayan. Mahal na mahal kita, Dalisay. Bulong ni Rayo habang yakap ang dalaga. Ang boses ay tila pulot sa tamis. Mahal na mahal din kita, Rayo. Salamat. Sagot ni Dalisay. Isinandal ang ulo sa balikat ng nobyo habang nakaharap sa direksyon ng audience. Habang nakayakap pa rin kay Rayo, inilibot ni Dalisay ang kanyang paningin sa studio. Gusto niyang namnamin ang momentong ito. Gusto niyang makita ang mukha ng mga kaibigan niyang masaya para sa kanya. Nakita niya ang floor director na pumapalakpak, ang makeup artist na umiiyak sa tuwa. Ngunit natigil ang kanyang tingin sa isang madilim na bahagi ng studio malapit sa exit door. Doon, nakasandal sa pader ay may isang babae. Hindi pamilyar ang mukha nito kay Dalisay. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na yakap ang hubog ng katawan. Mahaba ang buhok nito na umaalon hanggang baywang. Maganda ang babae, isang uri ng ganda na matalim at mapanganib. Pero hindi ang ganda nito ang nagpatindig ng balahibo ni Dalisay, kundi ang ginagawa nito. Nakatingin ang babae diretso sa kanila. Hindi kay Dalisay, kundi kay Rayo. Dahan-dahan nitong itinaas ang hawak na kopita ng champagne, tila nag-aalay ng isang toast sa hangin. At pagkatapos, ngumiti ito. Hindi itong ngiti ng pagbati, hindi itong ngiti ng pakikiisa sa saya. Isa itong nangiti ng panlilibak, isang nangiti na nagsasabing, wala kang alam sa nangyayari. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay sa loob ng mainit na yakap ni Rayo. Kumalas siya ng bahagya at kumurap, iniisip na baka guni-guni lang niya iyon dahil sa pagod at emosyon. Tumingin siya ulit sa madilim na sulok. Wala na ang babae. Tanging ang pinto na lamang ng exit na dahan-dahang sumasara ang naabutan ng kanyang paningin. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Rayo. Napansin ang biglang paninigas ng katawan niya. Tumingala si Dalisay sa kanyang fiancé. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Praning ka lang, Dalisay, saway niya sa sarili. Masyado kang masaya kaya naghahanap ka ng ikasisira nito. Wala. Pilit ng ngiti ni Dalisay, bagamat ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maalis-alis. Masaya lang ako. Sobrang saya. Muli siyang niyakap ni Rayo at muling naghiyawan ang mga tao. Pero sa pagkakataong ito, ang palakpakan ay tila naging malayo sa pandinig ni Dalisay. Ang tanging naiwan sa isip niya ay ang mapanganib na ngiti ng babaeng yon sa dilim. Isang babala na ang kanyang perpektong gabi ay simula pa lamang ng isang bangungot. Sanay si Kalasag sa pagmamasid. Sa likod ng kanyang kamera, natutunan niyang basahin ang bawat kislap ng mata, ang bawat panginginig ng labi, at ang bawat pekeng ng ngiti ng mga taong humaharap sa kanya. Ang lente ng kamera ay hindi marunong magsinungaling, at gayon din si Kalasag. Kinabukasan matapos ang grandyong proposal sa studio, maagang dumating si Kalasag sa network. Hawak ang isang malinis na basahan, dahan-dahan niyang nililinis ang kanyang kagamitan, ngunit ang kanyang isip ay wala sa trabaho.
Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mukha ni Dalisay kagabi. Ang mukha ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang langit. Masakit. Parang may humahaplos na bubog sa kanyang lalamunan sa tuwing maaalala niyang hindi siya ang dahilan ng mga ngiting iyon. Pero sapat na sa kanya ang maging tagakuha ng larawan ng kaligayahan ni Dalisay. Hanggang doon na lang naman siya. Ang hamak na cameraman na laging nasa anino ng bituin, napatigil ang kanyang pag-iisip nang marinig ang tunog ng mabilis na mga hakbang at ang pamilyar na boses ni Rayo. "Good morning everyone! Oh, Kal, nandyan ka na pala agad," bati ni Rayo. Napakaaliwalas ng mukha nito, tila walang kahit anong dumi sa budhi. Sa tabi ni Rayo, nakatayo ang babaeng nakita ni Dalisay sa dilim kagabi. Ngayong maliwanag na, mas nakita ni Kalasag ang detalye ng mukha nito. Maputi, matangos ang ilong, at may mga matang tila laging may itinatagong sikreto. Nakasuot ito ng isang mamahaling corporate dress na halatang hindi galing sa kung saang murang patahian lang. "Kal, gusto ko palang ipakilala sa inyo ang bago kong assistant," nakangiting sabi ni Rayo habang inilalagay ang kamay sa likod ng babae. "Ito si Bighani Sarmiento. Pinsan ko siya sa probinsya. Kakarating lang niya rito sa Maynila at kailangan niya ng trabaho, kaya kinuha ko na muna siyang personal assistant ko." "Nice to meet you, Kalasag," sabi ni Bighani. Ang boses nito ay parang pelus, malambot pero may talim. Inabot nito ang kamay para makipagkamay. Tinanggap ni Kalasag ang kamay nito. Malamig. Tila yelo ang dumaloy sa kanyang palad. "Nice to meet you rin, Bighani." Eksaktong pagkatapos nyon ay pumasok na rin si Dalisay sa studio. Mukha siyang sariwa at masaya. Suot ang kanyang engagement ring na kumikinang sa ilalim ng fluorescent lights. Agad siyang lumapit kay Rayo at humalik sa pisngi nito. "Mahal, kanina pa ba kayo?" tanong ni Dalisay, bago napalingon kay Bighani. "Oh, hi. Ikaw siguro ang sinasabi ni Rayo na pinsan niya?" "Opo, Ate Dalisay. Ako nga po si Bighani. Salamat po at tinanggap niyo ako rito," sagot ng babae nang may kasamang magalang na yuko. Napanood ni Kalasag ang lahat mula sa kanyang pwesto. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha ni Dalisay sa pagiging matulungin ni Rayo sa kamag-anak nito. Pero nakita rin ni Kalasag ang isang bagay na mukhang hindi napansin ni Dalisay. Nang tumalikod si Dalisay para kumuha ng script, nakita ni Kalasag kung paano dumaan ang mga daliri ni Bighani sa braso ni Rayo. Isang haplos na masyadong matagal, masyadong mapang-angkin para sa isang magpinsan. At ang tingin ni Rayo kay Bighani, hindi yun tingin ng isang kuya o pinsan na nagmamalasakit. Iyon ay tingin ng isang lalaking nagugutom. Kumulo ang dugo ni Kalasag. Nararamdaman niya ang panganib, parang amoy ng usok bago magkaroon ng malaking sunog. Lumipas ang maghapon. Habang nagsushoot sila para sa isang segment sa labas ng studio, hindi na alis ang paningin ni Kalasag sa dalawa. Si Bighani, na tinatawag nilang Honey, ay laging nakadikit kay Rayo. Siya ang nag-aabot ng tubig, siya ang nagpapahid ng pawis nito, at sa tuwing akala nila ay walang nakatingin, may mga bulungan silang dalawa na laging nauuwi sa impit na tawa nito. "Kal, bakit parang ang talim ng tingin mo sa monitor?" tanong ng isa pang crew sa kanya. Hindi sumagot si Kalasag. Itinuon niya ang kamera kay Dalisay na kasalukuyang nagre-report sa harap ng monumentong bato. Si Dalisay ay seryoso, propesyonal, at buong pusong nagtitiwala sa lalaking nasa likod niya. Pagkatapos ng trabaho dapit hapon na, nagpaalam na si Rayo at Bighani na mauuna na dahil may family dinner daw silang pupuntahan. Naiwan si Dalisay para tapusin ang ilang voice-over clips. "Kal, pakicheck naman kung naiwan ko yung planner ko sa loob ng van ni Rayo." Pakiusap ni Dalisay habang abala sa pag-aayos ng gamit. "Ginamit niya yung kotse ko kanina papunta sa supplier ng catering para sa kasal namin. Tapos dun ko yata nailapag." Tumango si Kalasag at kinuha ang susi.
Nilakad niya ang parking lot ng network na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Ang van ni Dalisay ay nakaparada sa pinakasulok. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat. Wala doon ang planner. Lumipat siya sa passenger seat. Habang kinakapa ang ilalim ng upuan, may naramdaman siyang matigas at matalas na bagay na nabaon sa carpet ng sasakyan. Inilabas niya ito at itinapat sa ilaw ng kanyang cellphone. Isang hikaw. Isang gintong hikaw na may disenyong ahas na nakapulupot sa isang pulang bato. Naalala ni Kalasag ang hitsura ni Bighani kaninang umaga. Suot nito ang kapares ng hikaw na ito. Pero bakit ito narito? At bakit ito nasa ilalim ng passenger seat na parang nahulog sa gitna ng isang mabilis o magulong pagkilos? At hindi lang iyon. May amoy sa loob ng sasakyan. Isang matapang at pamilyar na pabango. Hindi ito ang amoy ng lavender na gamit ni Dalisay. Ito ang amoy ng vanilla at musk na kanina pang umaalingaw-ngaw sa paligid ni Bighani. Mahigpit na hinawakan ni Kalasag ang hikaw hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Ramdam niya ang pait. Alam niya ang ibig sabihin nito. Pero paano niya sasabihin kay Dalisay? Paano niya wawasakin ang mundong kapapagawa pa lang ng babaeng mahal niya? Biglang bumukas ang pinto ng parking lot at lumabas si Dalisay. Bit-bit ang kanyang bag. Kal! Nahanap mo ba? Masiglang tawag ni Dalisay habang papalapit sa kanya. Mabilis na isinilid ni Kalasag ang hikaw sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Dalisay. Sa mga matang puno pa rin ng pag-asa at liwanag. Hindi ko nahanap, Dalisay. Pagsisinungaling niya. Bagamat parang sinusunog ang kanyang dila. Baka naiwan mo lang sa loob ng studio. Ah, ganun ba? Sige, babalikan ko na lang bukas. Tara na, pagod na rin ako. Sabi ni Dalisay bago sumakay sa driver's seat. Habang pinapanood ni Kalasag ang paglayo ng sasakyan ni Dalisay, naramdaman niya ang bigat ng lihim na dala niya. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa kanyang motor, isang itim na sedan ang dumaan sa harap niya. Bahagyang nakabukas ang bintana nito. Sa loob, nakita niya si Rayo na nagmamaneho at si Bighani na nakasandal sa balikat nito. Ang kamay ng babae ay nasa hita ni Rayo habang humahalakhak. At sa likod ng sasakyan ni Rayo, may mga kahon na nakatakip ng trapal. Pero dahil sa bilis ng takbo at pagtalbog sa humps, bahagyang nausog ang takip. Mula sa liwanag ng poste, nakita ni Kalasag ang kislap ng isang antigong rebulto, isang imahen ng santo na ginto, na ayon sa balitang kinunan nila kanina, ay kakawala lang sa isang museum sa probinsya. Napatigil ang mundo ni Kalasag. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay krimen. Ang pagiging isang reporter ay parang pagbuo ng isang higanting puzzle. Kailangan mong hanapin ang bawat piraso, gaano man ito kaliit, hanggang sa mabuo ang buong larawan. Ngunit paano kung ang larawang nabubuo ay ang sarili mong pagkawasak? Nasa loob ako ng opisina ni Colonel Agusan, ang hepe ng kapulisan sa lungsod ng Aguhon. Ang usok ng kanyang barako na kape ay humahalo sa amoy ng mga lumang papeles. Sa harap ko ay ang mga litrato ng mga ninakaw na antigong rebulto mula sa iba't ibang simbahan sa bansa. Dalisay, seryosong usapan ito, sabi ni Colonel Agusan habang itinuturo ang isang mapa. Ang mga smugglers na ito ay tuso. Gumagamit sila ng mga sasakyang hindi paghihinalaan ng mga checkpoint. Minsan, gumagamit pa sila ng mga plate number na mukhang konektado sa gobyerno o sa media para mabilis na makalusot. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Media? Naalala ko ang van ko na madalas hiramin ni Rayo nitong mga nakaraang linggo. Sabi niya, gusto lang niyang makatipid sa gas o kaya ay may kukunin siyang gamit para sa aming magiging bahay. May lead na ba kayo sa utak ng operasyon, Colonel? Tanong ko, pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses. May mga pangalang lumulutang, pero masyadong malalaki ang mga koneksyon nila. Buntong hininga ng Colonel. Pero ang alam namin, may malaking delivery na magaganap sa susunod na 3 araw. At ang huling balita,
Ang mga gamit ay itinatago sa isang bodega malapit sa daungan. Lumabas ako ng presinto na parang lumulutang sa hangin. Pagod na ang isip ko. Gusto ko lang umuwi at marinig ang boses ni Rayo para kumalma. Pero nang bumalik ako sa studio para kunin ang naiwan kong bag, may napansin ako sa ibabaw ng aking vanity mirror. Isang maliit na bagay ang nakapatong sa ibabaw ng aking lipstick. Isang gintong hikaw. Hugis ahas na may pulang bato sa gitna. Nanlamig ang mga daliri ko nang hawakan ko ito. Kilala ko ang hikaw na ito. Kay bighani ito. Bakit ito narito? At sino ang nag-iwan nito rito? Tumingin ako sa paligid ng studio, pero tanging si Kalasag na lang ang natitira. Abala sa pagliligpit ng mga kable sa kabilang dulo ng silid. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na itanong kay Kalasag, isinilid ko ang hikaw sa aking pitaka. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Rayo na nagmamadaling magsuot ng kanyang jacket. Mahal, aalis ka na naman? Tanong ko. Gabi na. At ang alam ko ay wala na siyang appointment. Oo, dalisay. May emergency meeting lang sa mga suppliers para sa catering natin. Alam mo naman, gusto ko maging perpekto ang kasal natin. Sabi niya bago ako hinalikan ng mabilis sa noo. Huwag mo na akong hintayin. Baka madaling araw na ako makabalik. Ah, ganun ba? Gamit mo ba ang kotse mo? Hindi mahal. Gagamitin ko sana yung van mo. Mas malaki kasi yung karga. Kung sakaling may kailangan akong iuwing sample ng mga decorations. Ayos lang ba? Tumango ako. Pero sa loob-loob ko ay may namumuong bagyo. Sige, mag-ingat ka. Nang makaalis siya, hindi ako mapakali. Pumunta ako sa aking computer at binuksan ang GPS tracking app na nakakonekta sa aking van. Isang feature ito na ipinalagay ko noon para sa seguridad ng mga gamit sa coverage. Nakita ko ang pulang tuldok sa screen. Gumagalaw ito. Papunta ito sa Northport, sa lugar na binanggit ni Colonel Agusan kanina. At ang supplier ng catering? Ang opisina nila ay nasa kabilang dulo ng lungsod, sa South. Nagsisinungaling siya. Hindi na ako nakapaghintay. Kinuha ko ang susi ng aking backup na kotse at mabilis na nagmaneho. Kailangan kong malaman ang totoo. Gusto kong patunayan sa sarili ko na mali ang hinala ko, na may paliwanag si Rayo sa lahat ng ito. Pagdating ko sa madilim na bahagi ng daungan, nakita ko ang aking van na nakaparada sa tapat ng isang lumang bodega. Nakapatay ang mga ilaw nito. Mula sa malayo nakita ko ang dalawang figura na bumaba sa sasakyan. Si Rayo at si Bighani. Hindi sila nag-uusap tungkol sa pagkain o sa bulaklak para sa kasal. Nakita ko kung paano inakbayan ni Rayo si Bighani habang may mga lalaking nagkakarga ng mga mabibigat na kahon sa loob ng aking van. Ang mga kahon ay may tatak ng fragile at may mga simbolong pamilyar sa mga dokumentong ipinakita ni Colonel Agusan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang manibela. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking pakakasalan ko, ay ginagamit ang pangalan ko at ang sasakyan ko para sa kanyang iligal na gawain. At ang pinsan niya, ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa habang nagtatawanan sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi iyon tingin ng magkamag-anak. Dali-dali akong bumalik sa bahay bago pa siya makauwi. Hindi ako makatulog. Ang bawat ingay sa labas ay nagpapakaba sa akin. Madaling araw na nang marinig ko ang pagpasok ng van sa garahe. Hinintay ko siyang makatulog bago ako dahan-dahang bumaba. Kinuha ko ang susi ng van at pumasok sa loob nito. Amoy ng vanilla at musk ang sumalubong sa akin. Ang pabango ni Bighani. Agad kong hinarap ang dashcam ng sasakyan. Ito na ang magsasabi ng lahat. Lahat ng pinuntahan nila, lahat ng pinag-usapan nila sa loob ng sasakyan, sigurado akong na-record dito. Ngunit nang buksan ko ang slot ng dashcam, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Walang laman ang slot. Ang SD card na dapat ay naglalaman ng ebidensya ng kanilang kataksilan at krimen ay nawawala. May kumuha nito. Napaupo ako sa driver's seat habang yakap ang aking sarili. Sa gitna ng dilim,
Naramdaman ko ang lamig ng gintong hikaw sa loob ng aking bulsa. Pakiramdam ko ay lalong humihigpit ang pagkakasakal sa akin ng mga lihim na ito. Sino ang pwedeng makatulong sa akin? Sa sandaling iyon, isa lang ang pumasok sa isip ko. Ang taong laging nasa likod ko, ang taong tahimik na nagmamasid. Si Kalasag. Hindi ako makatulog. Ang bawat pikit ng aking mga mata, ang nakikita ko ay ang mukha ni Dalisay. Ang kanyang masayang namangiti na tila isang marupok na salamin na anumang sandali ay mababasag. Hawak ko pa rin ang hikaw ni Bighani sa aking palad. Alam kong hindi sapat ang isang hikaw at isang mabilis na sulyap sa mga kahon para mapatunayan ang lahat. Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng ebidensyang hindi matatanggihan ni Rayo at higit sa lahat, ebidensyang paniniwalaan ni Dalisay. Kinuha ko ang aking helmet at ang aking personal na kamera, ang aking matapat na kasama sa loob ng maraming taon. Sumakay ako sa aking motor at naghintay sa labas ng subdivision ni Narayo. Alam kong lalabas sila. Ang mga taong may itinatagong malaking sikreto ay hindi mapakali sa dilim. Hindi nga ako nagkamali. Bandang 1:00 ng madaling araw, lumabas ang itim na sedan ni Rayo. Sa pagkakataong ito, hindi niya gamit ang van ni Dalisay. Marahil ay naging maingat na siya. Tahimik ko silang sinundan. Pinanatili ko ang distansya. Pinapatay ang aking headlamp sa tuwing papasok kami sa mga kalyeng may sapat na ilaw. Narating namin ang isang liblib na bahagi ng Baryo Pulang Lupa. Isang lugar na puno ng mga abandonadong bodega malapit sa Pampang. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang bodegang may kalawangin na gate. Nakita ko silang dalawa na bumaba, si Rayo at Bighani. Naglakad ako ng dahan-dahan, tila isang anino sa gitna ng gabi. Umakyat ako sa isang tumpok ng mga lumang gulong at kahoy para masilip ang loob ng bintanang may basag na salamin. Inihanda ko ang aking kamera. Isinuot ko ang night vision lens. Sa loob, maliwanag. May mga lalaking nagbubukas ng mga crates. Nakita ko ang mga gintong anito, mga lumang banga, at mga alahas na halatang galing sa mga kaban ng simbahan. Sigurado ka bang ligtas na ang lahat, Rayo? Rinig kong tanong ni Bighani. Ang boses niya ay wala ng bahid ng paggalang na ipinapakita niya sa studio. Huwag kang mag-alala, honey, sagot ni Rayo habang hinahapit ang kiwang ni Bighani. Gagamitin natin ang sasakyan ni Dalisay para sa huling biyahe papunta sa barko. Sino ba naman ang magdududa sa sasakyan ng Queen of News? Ang mga pulis sa checkpoint, saludo pa sa kanya. Tumawa si Bighani, isang matinis at mapang-asar na tawa. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Akala niya mahal mo talaga siya. Hindi niya alam. Ginagamit lang natin ang pangalan niya para mapabilis ang pagyaman natin. Hayaan mo na siya. Bulong ni Rayo bago siniil ng halik si Bighani. Pagkatapos nito, malaki na ang pera natin. Iiwan ko na ang babaeng yan at lilipad na tayo sa ibang bansa. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay sa galit. Kinukunan ko ang bawat segundo. Ang kanilang paghahalikan, ang mga iligal na gamit, ang bawat kataksilan. Sapat na ito. Sapat na ito para iligtas si Dalisay mula sa impyernong pinasok niya. Ngunit sa sobrang focus ko sa viewfinder ng camera, hindi ko napansin ang aking kinatatayuan. Ang tumpok ng mga kahoy sa ilalim ng aking paa ay marupok na pala dahil sa anay. Crack! Isang malakas na tunog ng nabaling kahoy ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Rayo at Bighani. Mabilis na kumala si Rayo mula sa yakap at lumingon sa direksyon ng bintana. Sino yan? Sigaw ni Rayo. Mabilis niyang binunot ang isang baril mula sa kanyang baywang. Ang dating maamong mukha na ipinapakita niya sa harap ng kamera ay napalitan ng isang mukhang halimaw. Honey, manatili ka rito. Utos niya kay Bighani bago dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng bodega. Sinubukan kong bumaba ng mabilis pero sumabit ang strap ng aking kamera sa isang nakausling pako. Sa takot kong masira ang ebidensya, dahan-dahan ko itong tinanggal.
Pero bawat segundo ay tila isang oras. Narinig ko ang yabag ng sapatos ni Rayo sa tuyong lupa sa labas. Malapit na siya. Lumabas ka kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo mo. Galit na sigaw ni Rayo habang itinututok ang baril sa mga anino kung saan ako nakatago. Nakahawak ako sa strap ng kamera, hindi humihinga. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Sa sandaling ito, hindi lang ang ebidensya ang nakataya, kundi ang buhay ko mismo. Isang hakbang na lang at makikita na niya ako. Malamig ang sahig ng aking kwarto, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan habang hinihintay ang pagdating ni Rayo. Ngunit lumipas ang mga oras at tanging ang tilaok ng manok sa malayo ang bumabasag sa katahimikan. Isang mahinang katok sa aking bintana ang nagpagulat sa akin. Agad akong kinabahan. Sino ang pupunta rito sa ganitong oras? Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina. Si Kalasag. Pawisan siya. Madungis ang suot na t-shirt at tila galing sa isang matinding takbo. Mabilis ko siyang pinagbuksan ng pinto sa likod. Kal, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ko. Ang boses ko ay pabulong dahil sa takot na baka may makarinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Humihingal siya habang pilit na inaayos ang kanyang salamin. Inilabas niya ang kanyang kamera mula sa bag at nanginginig na inabot ito sa akin. Dalisay, patawarin mo ako. Bungad niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at habag. Ayaw ko sanang saktan ka, pero hindi ko kayang panoorin kang niloloko ng harap-harapan. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ko habang tinatanggap ang kamera. Panoorin mo yan. Lahat yan. Mula sa bodega sa Baryo Pulang Lupa hanggang sa mga plano nila sa'yo. Sabi ni Kalasag. Isinandal niya ang kanyang ulo sa pader. Tila pasan niya ang buong mundo. Pinindot ko ang play. Sa maliit na screen ng camera, nakita ko ang lahat sa night vision mode. Ang luntiang liwanag ay nagbigay ng mas nakakatakot na anyo sa mga taong nasa video. Doon, sa harap ng aking mga mata, nakita ko si Rayo. Ang lalaking binigyan ko ng aking puso. Nakita ko kung paano niya hinaplos ang mukha ni Bighani. Narinig ko ang bawat salitang binitawan niya, kung paano niya ako tinawag na kasangkapan lamang. Napanood ko ang paghalik niya sa babaeng ipinakilala niya bilang pinsan niya. Parang may humampas na malaking alon ng yelo sa buong katawan ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa screen ng kamera. Bawat salita ni Rayo, bawat halakhak ni Bighani ay parang mga kutsilyong humahati sa aking puso. Hindi ito totoo. Bulong ko. Bagamat kitang-kita ng dalawa kong mata ang katotohanan. Baka napilitan lang siya. Baka tinatakot siya ni Bighani. Dalisay, makinig ka sa akin. Hawak ni Kalasag sa aking mga balikat. Pilit akong pinapaharap sa kanya. Nakita mo ang mga anito. Nakita mo kung paano nila gamitin ang pangalan mo. Hindi kanya mahal, Dalisay. Ginagamit ka lang niya bilang proteksyon para sa mga nakaw na gamit na yan. Bitawan mo ako. Sigaw ko sabay tulak sa kanya. Ang sakit ay nauwi sa galit. Hindi kay Rayo, kundi sa taong nagpakita sa akin ng katotohanan. Bakit mo ba ginagawa ito, Kal? Dahil ba gusto mo ako? Dahil ba gusto mong sirain ang lalaking pakakasalan ko para mapansin kita? Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Kalasag. Umiwas siya ng tingin, pero hindi siya umalis. Oo, Dalisay. Mahal kita. At dahil mahal kita, hindi ko hahayaang mabulok ka sa kulungan kasama ang demonyong yan kapag pumutok ang balitang ito. Reporter ka, Dalisay. Ang tungkulin mo ay ang katotohanan. Di ba? Bakit ngayon? Ikaw mismo ang tumatalikod dito. Napaupo ako sa sahig at napahagulgol. Tama siya. Ang sakit-sakit. Dahil alam kong tama siya.
Ang imahe ng perpektong buhay na binuo ko ay isa lamang palang maruming ilusyon. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng sasakyan na pumasok sa garahe. Bumalik na si Rayo. Umalis ka na rito, Kal. Ngayon na. Utos ko habang nagpupunas ng luha. Dalisay, mapanganib siya. Sabi nang umalis ka na. Wala nang nagawa si Kalasag, kundi lumabas sa pinto sa likod. Mabilis akong umakyat sa kwarto, naghilamos, at nagkunwaring natutulog. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Rayo paakyat ng hagdan. Pumasok siya sa kwarto at naramdaman ko ang paglubog ng kama sa tabi ko. Mahal? Gising ka pa ba? Bulong niya. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa, ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Dahan-dahan akong lumingon at tumingin sa kanya. Kakarating mo lang? Oo, nakakapagod ang meeting. Pero sulit naman para sa future natin. Nakangiting sabi niya. Hinawakan niya ang aking buhok, pero umiwas ako. Rayo, may itatanong ako sa'yo? Sabi ko. Ang boses ko ay malamig pa sa gabi. Inilabas ko mula sa ilalim ng unan ang gintong hikaw ni Bighani. Bakit ito nasa sasakyan ko? Nakita ko ang saglit na pagkabigla sa kanyang mga mata, pero mabilis itong napalitan ng isang pamilyar na ngiti. Ang ngiting mapanlin lang. Yan ba? Nahulog siguro ni Honey noong tinulungan niya akong mag-ayos ng mga gamit sa loob kanina. Bakit? Mahal, nagseselos ka ba sa pinsan ko? Tumawa siya ng mahina at sinubukang yakapin ako. Masyado ka lang sigurong stressed sa trabaho, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Huwag mo akong gawing tangarayo. Pagputol ko sa kanyang tawa. Alam ko ang tungkol sa Northport. Alam ko ang tungkol sa mga bodega sa Baryo Pulang Lupa. Tumigil ang mundo sa loob ng kwarto. Ang nangiti sa labas ng mga labi ni Rayo ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi ko pa nakikita sa loob ng 3 taon. Ang kanyang mga mata ay naging madilim at matalim. Sino ang nagsabi sa iyo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng banta. Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay ang katotohanan na ginagamit mo ako, na smuggler ka, Rayo. At si Bighani, hindi mo siya pinsan, di ba? Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang aking panga. Napadaing ako sa sakit. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, Dalisay. Akala ko ba ay mahal mo ako? Kung mahal mo ako, mananahimik ka na lang at susunod sa gusto ko. Malaki ang perang makukuha natin dito. Hinding-hindi ako magiging bahagi ng krimen mo. Sigaw ko habang pilit na kumakawala. Tumayo si Rayo at lumakad patungo sa bintana. Tila nag-iisip. Pagkatapos, lumingon siya sa akin ng may mapanuyang ngiti. Sige Dalisay, subukan mong magsumbong. Subukan mong ilabas ang balitang ito. Pero bago mo gawin yan, isipin mo muna ang karir mo. Sino ang maniniwala sa'yo? Kapag nalaman ng publiko na ang sasakyan mo ang ginagamit sa paglilipat ng mga nakaw na gamit, ikaw ang unang babagsak. Ikaw ang magiging mukha ng krimen, hindi ako. Lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tainga na nagpadala ng panginginig sa aking buong katawan. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? May mga litrato ako, Dalisay. Mga litrato niyo ni Kalasag na magkasama sa gitna ng gabi. Kung sisirain mo ako, sisirain ko rin ang reputasyon mo. Sasabihin ko sa lahat na kaya mo ako ibinibintang dahil gusto mong pagtakpan ang pangangaliwa mo sa kameraman mo. Sino sa tingin mo ang kakampihan ng mga tao? Ang respetadong negosyante o ang news anchor na may lihim na kalaguyo? Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Iniwan akong nanginginig at luhaan sa gitna ng dilim. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang hawla na ako mismo ang gumawa. Hindi ako pwedeng manatiling nanonood lang habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buhay ni Dalisay. Matapos ang gabing iyon sa labas ng kanilang bahay, alam kong hindi sapat ang mga video na nakuha ko.
Si Rayo ay isang dalubhasa sa pagmamanipula. Gaya ng sinabi niya kay Dalisay, kaya niyang baluktutin ang katotohanan hanggang sa magmukhang kami ang may kasalanan. Kailangan ko ng isang ebidensya na hindi niya kayang burahin o baligtarin. Isang ebidensyang dudurog sa pundasyon ng kanyang mga kasinungalingan. Kaya naman, habang ang lungsod ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na Wedding of the Year, minabuti kong lisanin ang lungsod ng aguhon. Sumakay ako sa aking motor at naglakbay ng 6 na oras patungo sa isang liblib na bayan sa Hilaga, ang Baryo Malaya. Ang lugar kung saan sinasabi ni Rayo na nanggaling ang kanyang pinsan na si Bighani. Maalikabok ang daan at mainit ang sikat ng araw, pero wala akong pakialam. Ang nasa isip ko lang ay ang mukha ni Dalisay nang huli ko siyang makita. Puno ng takot at pag-aalinlangan. Pagdating ko sa munisipyo ng Baryo Malaya, sinalubong ako ng isang matandang babaeng clerk, si Lola Gunita. Ang kanyang mga mata ay malabo na, pero ang kanyang memorya ay kasing linaw pa ng kristal. Magandang hapon po, Lola. Naghahanap po sana ako ng impormasyon tungkol sa isang Bighani Sarmiento. Pakiusap ko habang ipinapakita ang litrato ni Bighani na kinuha ko sa studio. Tiningnan ni Lola Gunita ang litrato ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng may halong pagtataka. Si Bighani? Bakit mo siya hinahanap, iho? Matagal na siyang wala rito sa baryo namin. Kailangan ko lang pumalaman kung sino ang mga kamag-anak niya rito. May nagpakilala po kasi sa kanya bilang pinsan ng isang Rayo Montefalco. Paliwanag ko. Biglang tumawa ng mahina si Lola Gunita, isang tawang puno ng pait. Pinsan? Iho, mukhang nagkakamali ka. Walang kamag-anak na Montefalco ang mga Sarmiento rito. Pero kung ang hinahanap mo ay ang kaugnayan ni Bighani kay Rayo, tumayo ang matanda at naglakad patungo sa isang lumang cabinet na puno ng mga dokumentong nagdidilaw na sa kalumaan. Hinalughog niya ang mga papel hanggang sa may inilabas siyang isang folder. Heto, iho. Tingnan mo ang petsang nakasulat, wika ni Lola Gunita, habang iniaabot sa akin ang isang kupas na papel. Nang mahawakan ko ang dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Hindi ito record ng kapanganakan. Hindi rin ito record ng pagkakamag-anak. Ito ay isang marriage contract. Malinaw na nakasulat ang mga pangalan. Rahuyo Rayo Montefalco at Bighani Sarmiento. 5 taon na ang nakalilipas. Ikinasal sila rito sa maliit na kapilya sa bayan bago sila lumuwas ng Maynila. Dagdag pa ni Lola Gunita. Akala nga namin ay maayos na ang buhay nila roon, pero bakit sabi mo ay ipinapakilala silang magpinsan? Hindi ako makasagot. Ang dila ko ay tila naging bato. Hindi lang pala ito simpleng pangangaliwa. Si Rayo ay isang taong walang kaluluwa. Pinaplano niyang pakasalan si Dalisay habang kasal pa siya sa babaeng tinatawag niyang pinsan. Ginagawa niyang tanga ang buong bansa at higit sa lahat, ginagawa niyang biktima ang babaeng pinakamamahal ko. Lola, pwede ko po bang hiramin ito? O kahit kunan man lang ng larawan? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Sige iho, mukhang mahalaga ang lakad mo. Kawawa naman ang babaeng niloloko ng lalaking yan. Sagot ng matanda na tila nababasa ang nasa isip ko. Mabilis kong kinunan ng litrato ang dokumento gamit ang aking cellphone. Pagkatapos magpasalamat, halos takbuhin ko ang distansya patungo sa aking motor. Habang binabaybay ko ang mahabang daan, pabalik ng lungsod ng aguhon, hindi maalis sa isip ko ang panganib na kinakaharap ni Dalisay. Hindi lang ito tungkol sa nasirang puso. Ito ay tungkol sa kaligtasan niya. Si Rayo at Bighani ay mag-asawang kriminal na handang gawin ang lahat para sa pera. Nang makarating ako sa labas ng network, gabi na. Nakita ko ang van ni Dalisay sa parking lot. Alam kong kasalukuyan siyang naghahanda para sa kanyang primetime newscast. Hindi ako pwedeng pumasok basta-basta sa studio dahil tiyak na nandoon si Rayo o
o ang kanyang mga tauhan. Kinuha ko ang aking cellphone at dinial ang numero ni Dalisay. Sa ikatlong ring, sumagot siya. Kal, bakit ka napatawag? Malapit na akong sumalang. Bulong niya. Rinig ko ang ingay ng mga tao sa background. Dalisay, makinig ka sa akin ng mabuti. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Hindi lang smuggler si Rayo, mas malala pa siya sa inaakala natin. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang mabibigla. Ipinadala ko na sa email mo ang litratong nakuha ko rito sa Baryo Malaya. Buksan mo ngayon din bago ka humarap sa kamera. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam kong binubuksan na niya ang email. Ilang sandali pa, narinig ko ang isang mahinang singhap, isang tunog ng isang pusong tuluyan ng nadurog. Kasal? Kasal sila? Halos hindi marinig na tanong ni Dalisay. Oo, Dalisay. 5 taon na silang mag-asawa. Ginagamit ka lang nila para magkaroon ng legal na mukha ang kanilang mga nakaw na gamit. Isinasabit kanila sa krimen na sila ang may gawa. Hayop siya. Rinig kong bulong ni Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang iyak sa kanyang boses. Ang narinig ko ay ang tunog ng isang babaeng wala nang natitirang takot. Akala niya ay matatalo niya ako. Akala niya ay kaya niya akong tapakan dahil lang sa karir ko. Dalisay, anong gagawin mo? Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Mapanganib sila. Babala ko. Huwag kang mag-alala, Kal. Sagot niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang lamig sa kanyang pananalita. Reporter ako, di ba? Sabi mo, ang tungkulin ko ay ang katotohanan. Ngayong gabi, ibibigay ko sa kanila ang katotohanang hinding-hindi nila malilimutan. Eksaktong pagkatapos niyon ay narinig ko ang sigaw ng floor director sa background. Dalisay, standby. 2 minutes to air. Kal, maganda ka. Kailangan ko ang tulong mo sa control room. Alam mo kung anong mga files ang kailangan nating i-upload sa system. Utos niya. Nandito na ako, Dalisay. Handa na ang lahat. Sagot ko. Nang ibaba niya ang telepono, nakita ko si Dalisay sa monitor ng studio mula sa labas. Nakaupo na siya sa kanyang news desk. Ang makeup artist ay huling inaayos ang kanyang buhok. Lumapit si Rayo sa kanya, hinalikan siya sa pisngi, at bumulong ng good luck, mahal. Nakita ko kung paano pilit nang ngumiti si Dalisay. Isang ngiti na kasing talim ng labaha. Tumingin siya ng diretso sa lens ng kamera, diretso sa akin. Sa mga matang yun, wala na ang Dalisay na mabuway ang loob. Ang nakita ko ay ang reyna ng balita, na handa ng sunugin ang sarili niyang kaharian para lang mailantad ang dumi sa loob nito. Lumiwanag ang pulang ilaw ng kamera. Ang pinakamahirap na trabaho ng isang news anchor ay hindi ang pagbabasa ng mga balita tungkol sa giyera o sakuna. Ang pinakamahirap ay ang humarap sa kamera, ngumiti, at magkunwaring maayos ang lahat. Habang ang mundo mo sa likod ng lente ay unti-unti nang naglalaho. Nakatitig ako sa monitor. Nakikita ko ang sarili kong refleksyon. Maayos ang buhok, perpekto ang pagkakalapat ng kolorete, at suot ang pinaka-eleganteng suit na tila ba wala akong dalang bigat sa dibdib. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Sa bulsa ng aking blazer, nararamdaman ko ang talim ng papel na ipinadala ni Kalasag. Ang katibayan na ang lalaking nasa gilid ko ay hindi ko asawa, kundi asawa ng iba. Ang galing mo talaga kanina. Mahal. Bulong ni Rayo pagkatapos ng broadcast. Inakbayan niya ako habang naglalakad kami palabas ng studio. Kaya ikaw ang reyna ng network na ito. Walang sino man ang makakapalit sa'yo. Naramdaman ko ang panunuot ng kaba sa aking kalamnan nang hawakan niya ako. Ang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngayon ay tila kagat ng ahas. Salamat, Rayo. Pilit ng ngiti ang isinagot ko. Lumingon ako at nakita ko si Bighani na nakatayo malapit sa exit. May dalang tablet at tila may sinusuri. Nagtama ang aming paningin. Ngumiti siya.
Iyong plastic na ngiti na dati ay hindi ko napapansin. Nga pala, dalisay, ani bighani, habang papalapit sa amin. Nakaredy na ang mga gamit sa van mo para sa charity mission natin bukas sa probinsya. Sabi ni Rayo, gagamitin daw natin yung network stickers para mabilis tayong makalusot sa mga checkpoints. Charity mission, iyon pala ang tawag nila sa pagpupuslit ng mga nakaw na antigong rebulto. Ganun ba? Sabi ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Mabuti naman. Gusto ko talagang makatulong sa mga bata sa Baryo Pulang Lupa. Total, kasama mo naman si Honey? Di ba Rayo? Alam kong nasa mabuting kamay ang mga donasyon ko. Nakita ko ang mabilis na pagtingin ni Rayo kay Big Honey. Isang palitan ng senyas na marahil ay hindi ko mapapansin kung hindi ko alam ang totoo. Oo naman, mahal. Si Honey na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang dito sa lungsod. Ako na ang tatapos ng lahat. Para pagbalik ko, wala na tayong iisipin kundi ang kasal natin. Sabi ni Rayo sabay halik sa aking kamay. Gusto kong isigaw ang lahat. Gusto kong sampalin ang kanyang mapagkunwaring muka. Pero alam ko ang sinabi ni Kalasag, kailangan ko silang mahuli sa akto. Ang balitang ito ay dapat maging breaking news na dudurog sa kanila ng tuluyan. Nang makaalis ang dalawa para sa huling paghahanda, mabilis akong nagtungo sa parking lot. Doon, naghihintay si Kalasag sa gilid ng aking van. Suot ang kanyang itim na jacket at bonnet. Nandyan na sila? Tanong ni Kalasag. Umalis na sila para kumain. May 30 minuto tayo, sagot ko. Mabilis na kumilos si Kalasag. Binuksan niya ang pinto ng van at may inilabas na isang maliit na itim na kahon. Ito ang high-frequency GPS tracker at hidden microcamera. Hindi ito basta-basta madidiskubre kahit gamitan pa nila ng signal jammer. Habang ikinakabit ni Kalasag ang device sa ilalim ng dashboard at sa likod ng rearview mirror, nagsilbi akong lookout. Ang bawat yapak sa parking lot ay nagpapakaba sa akin. Pakiramdam ko ay isa na rin akong kriminal, kahit na ang ginagawa ko ay para lamang sa hustisya. Tapos na, bulong ni Kalasag pagkalipas ng ilang minuto. Inabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Dito mo makikita ang live feed. Naririnig din natin ang lahat ng pag-uusapan nila sa loob. Salamat, Kal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng sandali. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa trabaho, pero ito ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ligtas ako. Dalisay, mag-ingat ka. Mapanganib si Rayo. Kapag naramdaman mong alam na niya, tumawag ka agad sa akin. Bilin ni Kalasag bago mabilis na naglakad palayo para hindi mapagkamalang kasama ko. Sumakay ako sa aking kotse at nagkunwaring nag-ayos ng gamit. Maya-maya pa ay bumalik na sina Rayo at Bighani. Pumasok sila sa van. Nakita ko sa screen ng cellphone ko ang live feed. Malinaw na malinaw ang kanilang mga mukha. Excited ka na ba, honey? Tanong ni Rayo habang ini-start ang makina. Sobra. Isipin mo. Pagkatapos nito, hindi na natin kailangang magpanggap na magpinsan. Pwede na nating iwan ang reyna ng balita na yan naluhaan at nakakulong. Sagot ni Bighani habang humahalakhak. Narinig ko ang lahat. Ang bawat tawa nila ay parang laso na dumadaloy sa aking sistema. Sinundan ko sila gamit ang GPS habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa daungan. Biglang huminto ang van sa gilid ng kalsada. Bakit ka huminto? Tanong ni Bighani sa video. Nakita ko si Rayo na lumabas ng sasakyan. Naglakad siya paikot sa van. Maya-maya, kumuha siya ng isang flashlight at dahan-dahang yumuko sa ilalim ng dashboard. Sa mismong lugar kung saan ikinabit ni Kalasag ang tracker. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa screen. Dahan-dahang tumayo si Rayo. Hawak na niya ang tracker sa kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso sa direksyon ng hidden camera na tila ba nakikita niya ako sa kabilang panig ng screen. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago niya pinatay ang feed.
Namatay ang signal. Nagdilim ang screen ng cellphone ko, gaya ng pagdilim ng pag-asa sa aking puso. Sa loob ng control room, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng sarili kong puso na tila nakikipag-unahan sa oras. Alam na ni Rayo. Alam niyang may nagmamasid. Mabilis akong lumabas at tinakbo ang hallway ng network patungo sa dressing room ni Dalisay. Kailangan ko siyang balaan. Kailangan ko siyang ilayo roon bago pa gumawa ng hakbang ang hayop na yon. Ngunit bago ko pa mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto. Lumabas si Rayo. Maayos ang kanyang suot, nakangiti, at tila walang nangyari. Tumingin siya sa akin, isang tingin na punong-puno ng pangungutya. Lumapit siya at tinapik ako sa balikat, sapat na malakas para maramdaman ko ang banta sa likod nito. Masyadong galingan ang pag-anggulo sa kamera mamaya, Kal. Bulong niya, ang boses ay malat at nakakanginig ng laman. Gusto ko, makita ng buong mundo ang bawat emosyon sa mukha ng mapapangasawa ko. Isang huling masterpiece, bago ang lahat. Hindi ako nakasagot. Hinayaan ko siyang maglakad palayo, habang ang kamao ko ay nakakuyom sa bulsa ng aking jacket. Pagkaalis niya, pumasok ako sa loob. Doon, nakita ko si Dalisay. Nakaupo siya sa harap ng salamin. Hawak ang kanyang script. Maputla siya. Pero ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bakal. Tumingin siya sa akin sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Alam niya, Kal. Mahinang sabi ni Dalisay. Nakita ko sa mga mata niya. Alam niyang tinitiktikan natin siya. Dalisay, kailangan nating itigil ito. Mapanganib na. Sabi ko habang lumalapit sa kanya. Tumawag na ako kay Colonel Agusan. Nakapwesto na ang mga tao niya sa paligid ng bodega at sa daungan, pero natatakot ako para sa'yo. Nandito si Rayo sa loob ng gusaling ito. Dahan-dahang tumayo si Dalisay. Humarap siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Nanginginig siya, pero hindi ito panginginig ng takot. Ito ay panginginig ng galit na matagal nang kinikim-kim. Hindi, Kal. Ito na ang pagkakataon ko. Kung titigil tayo ngayon, makakatakas sila. Gagamitin nila ang lahat ng koneksyon nila para baligtarin ang kwento. Giit niya. Hayaan mong ituloy natin ang plano. Hayaan mong ako mismo ang maghatid ng balitang sisira sa kanila. Pero paano kung saktan ka niya habang on air? Hindi niya magagawa yon. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Akala niya, hawak pa rin niya ako sa leeg dahil sa mga litratong banta niya. Sagot ni Dalisay. Kinuha niya ang kanyang lapel mic at isinuot ito. Kal, kailangan ko ang tiwala mo. Kapag binigyan kita ng hudyat, i-play mo ang special file. Huwag kang hihinto. Kahit anong mangyari. Tumango ako, bagamat ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin maalis. Lumabas na kami patungo sa main studio. Ang atmosfera sa loob ay mabigat. Tila may darating na malakas na bagyo. Ang mga staff ay abala. Walang kamalay-malay sa bombang sasabog sa loob ng ilang minuto. Naupo si Dalisay sa kanyang pwesto. Inayos ang mga ilaw. Inayos ko ang aking kamera sa tapat niya. Sa monitor, nakita ko ang aking cellphone na umilaw. Isang text message mula sa hindi kilalang numero, pero alam kong kay Rayo ito. Hang Daddy, toynayan mong niya MU. Tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, sabog ang karir mo. Ipinakita ko ang screen kay Dalisay. Ngumiti lang siya ng mapait. 10 minutes to air, sigaw ng floor director. Nakita ko si Rayo na pumasok sa VIP viewing gallery sa itaas ng studio. Nakaupo siya roon, nakadikwatro, at may hawak na baso ng alak. Sa tabi niya ay si Bighani, na animoy isang reyna na naghihintay sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Kumaway si Bighani kay Dalisay nang may mapanuyang ngiti. Huminga ng malalim si Dalisay. Tumingin siya ng diretso sa aking lens. Sa sandaling iyon, wala na akong nakitang takot sa kanya. Tanging ang determinasyon ng isang babaeng handang itaya ang lahat.
para sa katotohanan. 5 minutes! Naririnig ko ang tunog ng orasan sa aking isipan. Ang bawat segundo ay tila isang dekada. Pumasok na ako sa control booth, sa tabi ng technical director. Ang mga daliri ko ay nakapatong na sa switch ng video server kung saan nakatago ang ebidensya ng kasal ni Rayo, ang video sa bodega, at ang recording ng kanilang pag-uusap. 1 minute! Stand by, Dalisay! Inayos ni Dalisay ang kanyang script sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa itaas, kay Rayo, at pagkatapos ay sa akin. Isang mabilis na tango ang ibinigay niya. 30 seconds. Ang buong studio ay tumahimik. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ang pulang ilaw ng on-air ay biglang nagliyab. Sa monitor, lumitaw ang mukha ni Dalisay. Napakaamo, napaka-professional. Magandang gabi, Pilipinas. Ito ang inyong lingkod, Dalisay Manansala. Ngayong gabi, bago tayo magsimula sa ating mga nakasanayang balita, may isang katotohanang kailangan nating harapin. Isang balitang hindi nakasulat sa script pero kailangang malaman ng bawat isa sa inyo. Nakita ko sa gallery kung paano napatayo si Rayo. Ang baso sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog. Ang ngiti sa labi ni Bighani ay biglang naglaho. Ang balitang ito, pagpapatuloy ni Dalisay habang nakatingin ng matalim sa kamera, ay tungkol sa isang pengdaraya na nangyayari sa ilalim mismo ng ating mga ilong. Malamig ang aircon sa loob ng studio, ngunit ramdam ko ang butil ng pawis na gumagapang sa aking likuran. Ang bawat segundo ng on-air timer ay tila isang pintig ng bombang nakakabit sa aking dibdib. Sa gilid ng aking paningin, nakikita ko si Kalasag sa loob ng control booth. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga daliri ay handa na sa keyboard. Tumingala ako ng bahagya sa VIP gallery. Nakatayo na si Rayo, ang kanyang mukha ay hindi na mapinta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila nagbabanta na anumang sandali ay susugod siya pababa para patayin ang broadcast. Si Bighani naman ay abala sa kanyang cellphone, marahil ay tinatawagan ang kanilang mga tauhan. Hindi ako kukurap, hindi ako matatakot. Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko sa inyo ang katotohanan. Panimula ko, ang boses ko ay buo at hindi nanginginig. Ngunit ngayong gabi, ang katotohanang ibabahagi ko ay personal. Ito ay tungkol sa isang lalaking nagpanggap na bayani, isang negosyanteng nagpanggap na malinis, at isang relasyong binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng ating kultura at integridad. Nakita ko sa monitor ang gulo sa loob ng control room. Naririnig ko sa aking earpiece ang sigaw ng executive producer. Dalisay, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa script. I-cut nyo ang feed. Ngunit hindi nila magawa. Dahil alam ko, bago pa man magsimula ang broadcast, nahack na ni Kalasag ang system bypass. Kami ang may hawak ng ere ngayon. Rayo Montefalco. Pagbanggit ko sa kanyang pangalan, habang nakatingin ng diretso sa camera lens, na tila ba sinasaksak ko siya gamit ang aking mga mata. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Akala mo ba ay mananatili akong bulag sa iyong mga krimen? Itinaas ko ang aking kamay bilang hudyat kay Kalasag. I-play ang file. Biglang nagbago ang screen sa likuran ko. Ang magandang graphics ng news program ay napalitan ng isang split-screen video. Sa kaliwang bahagi, lumabas ang malinaw na kuha ng hidden camera sa loob ng aking van. Ang paghahalikan ni Rayo at Bighani at ang kanilang pag-uusap tungkol sa paggamit sa akin. Sa kanang bahagi naman, lumitaw ang marriage contract mula sa Barrio Malaya. Ang babaeng ipinakilala niya bilang kanyang pinsan, si Bighani Sarmiento, ay ang kanyang legal na asawa sa loob ng 5 taon. Anunsyo ko sa buong bansa. Rinig na rinig sa loob ng studio ang pagsabog ng gulat mula sa mga staff. Ngunit hindi pa ako tapos. At habang tayo ay nagsasalita, ang ating mga awtoridad
ay kasalukuyang nasa Northport. Pagpapatuloy ko. Sa monitor, lumabas ang isang live feed mula sa bodycam ng mga tauhan ni Colonel Agusan. Nakita ng buong bansa ang pagpasok ng mga pulis sa bodega. Nakita ang mga crates na naglalaman ng mga gintong ribulto at antigong alahas na ninakaw mula sa ating mga simbahan. Nakita ang mga tauhan ni Rayo na sumusuko habang nakataas ang mga kamay. Ang hayop ka! Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gallery. Bumagsak ang baso ng alak ni Rayo at nabasag ito sa sahig ng studio. Tinangka niyang tumalon mula sa gallery para sunggaban ako, ngunit bago pa siya makakilos, bumukas ang mga pinto ng studio. Pumasok ang mga armadong pulis sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Agusan. Rayo Montefalco, Bighani Sarmiento. Under arrest kayo sa kasong smuggling, BME, at economic sabotage, sigaw ng Colonel. Nagkagulo sa studio, nagtakbuhan ang mga tao. Nakita ko sa monitor ang mukha ni Bighani na umiiyak habang pinapoposan ng posas. Si Rayo naman ay nanlalaban, pilit na kumakawala habang isinisigaw ang aking pangalan ng may halong poot. Sisirain kita, Dalisay. Sisirain kita. Galing na galing niyang sigaw habang kinakaladkad siya palabas. Humarap muli ako sa kamera. Ang aking muka ay basa na ng luha, ngunit ang aking puso ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang katotohanan ay mapait, pero ito ang tanging daan para sa ating kalayaan, sabi ko sa huling pagkakataon. Ako si Dalisay Manansala, nag-uulat ng katotohanan para sa bayan. Pagkamatay ng pulang ilaw ng on-air, tila nawala ang lahat ng lakas sa aking mga binti. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang umikot. Ang ingay ng mga pulis, ang sigaw ni Rayo, at ang kislap ng mga ilaw ay unti-unting lumabo. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking katawan patungo sa matigas na sahig. Ngunit bago pa tumama ang aking ulo, naramdaman ko ang isang pares ng matitigas at pamilyar na braso na sumalo sa akin. Amoy ng pagod at katapatan. Ang amoy ni Kalasag. Nagawa mo, Dalisay. Nagawa mo. Bulong niya sa aking tainga. Iyon ang huling salitang narinig ko bago tuluyang dumilim ang lahat. Nang magising ako, hindi ang nakakasilaw na ilaw ng studio ang bumungad sa akin, kundi ang malambot at mapayapang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana. Wala ang ingay ng mga monitor. Wala ang sigaw ng direktor. Ang tanging naririnig ko ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang huni ng mga ibon sa malayo. 2 araw na ang nakalilipas mula ng gabi ng breaking news. 2 araw mula ng gumuho ang mundo ko at muling mabuo sa ilalim ng katotohanan. Sinubukan kong bumangon, ngunit ramdam ko pa rin ang bigat sa aking katawan. Sa tabi ng aking kama, nakita ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang screen, libo-libong notifications. Ang pangalan ko ay nasa lahat ng headline. Dalisay Manansala, ang reporter na nagbunyag ng sariling kasintahan, ang pagbagsak ng imperyong Montefalco. May mga nagsasabing bayani ako, may mga nagsasabing baliw ako dahil isinakripisyo ko ang aking career. Ngunit para sa akin, isa lang ang nararamdaman ko, katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Kalasag. Wala na siyang bitbit na kamera. Sa halip, may dala siyang tray ng mainit na sabaw at kape. Nang makita niyang gising na ako, isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gising ka na pala, mahinang sabi niya. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na lamesa sa tabi ko. Nasa Baryo Kalinaw tayo. Rest house ito ng pamilya ko. Walang media rito. Walang makakagulo sa'yo. Salamat, Kal, bulong ko. Inabutan niya ako ng tubig. Kumusta ang kaso? Nasa kulungan na si Rayo at Bighani. Hindi sila makakapiyansa dahil sa tindi ng ebidensya ng smuggling at bigamy. Ang network naman ay kasalukuyang nag-aayos ng gulo. Pero huwag mo muna silang isipin. Ang mahalaga ngayon ay ikaw. Tumayo ako at lumakad patungo sa veranda.
Ang simoy ng dagat ay humahaplos sa aking mukha. Tila ba dahan-dahang binubura ang mga bakas ng luha at pagod. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang gallery. Nandoon pa rin ang mga larawan namin ni Rayo, ang proposal, ang mga sweet moments na akala ko ay totoo. Isa-isa, pinindot ko ang delete. Delete. Ang proposal sa studio. Delete. Ang dinner namin noong anibersaryo. Delete. Ang bawat pangakong napako. Habang binubura ko ang mga abo ng kahapon, naramdaman ko ang pagtayo ni Kalasag sa likuran ko. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya lumalapit ng husto. Hinahayaan niya lang akong damhin ang bawat sandali. Ang presensya niya ay parang ang dagat sa harap ko. Malawak, malalim, at laging nandyan. Alam mo, Kal, panimula ko habang nakatingin sa abig na langit. Sa loob ng 3 taon, ang akala ko ay nasa tuktok na ako ng bundok. Akala ko, kapag maganda ang balita, maganda rin ang buhay. Hindi ko alam na nakatayo pala ako sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Minsan kailangang gumuho ang lahat para makita natin kung ano ang tunay na pundasyon. Sagot ni Kalasag. Lumingon ako sa kanya. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging nasa likod ng lente. Siya ang kumukuha ng bawat anggulo ko, pero hindi ko man lang siya nagawang tingnan ng diretsyo. Ngayon ko lang napansin ang mga linyang pagod sa kanyang mukha, ang katapatan sa kanyang mga mata, at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na tila ba ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Hindi dahil ako si Dalisay Manansala ng News 5, kundi dahil ako si Dalisay. Bakit, Kal? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Anong bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo itinaya ang buhay mo sa bodega? Bakit ka pumunta sa probinsya para sa akin? Pagkatapos ng lahat ng panunumbat ko sa'yo, pagkatapos kitang itulak palayo, bakit nandito ka pa rin? Tumingin si Kalasag sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. Dahil ang trabaho ng isang kalasag ay hindi lang kumuha ng magagandang larawan, Dalisay. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng paninindigan. Ang trabaho ko ay protektahan ang kaisa-isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa buhay ko, kahit na ang ibig sabihin yon ay panoorin siyang kuminang sa piling ng iba. Natigilan ako. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila sumasabay sa himig ng kanyang pag-amin. Isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Isang pag-ibig na mas totoo pa sa anumang balitang naitala ko. Kal, ang tanging nasabi ko. Dahan-dahan siyang lumapit, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay na wala na ang singsing ni Rayo. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, Dalisay. Ang kailangan mo ngayon ay huminga. Bulong niya. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya, isang tanong ang hindi ko mapigilang kumawala sa aking mga labi. Kalasag, sa dami ng babaeng mas maganda at mas maayos ang buhay kaysa sa akin, bakit isang sirang babaeng tulad ko ang pinili mong protektahan? Nakatayo kami sa veranda. Ang hangin mula sa dagat ay tila naglilinis ng lahat ng bigat sa aking dibdib. Ang tanong ko ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na matagal ko nang gustong malaman ang sagot. Tumingin si Kalasag sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kaluluwa niya nang walang lente ng kamera sa pagitan namin. Hindi kita nakikitang sira. Dalisay, mahinang sagot niya. Ang nakikita ko ay isang taong dumaan sa apoy. Oh, may mga lamat ka ngayon. May mga basag. Pero hindi mo ba alam? Ang isang basag na salamin, kapag tinamaan ng araw, ay mas maraming naibabalik na liwanag kumpara sa isang buo. Mas kumikinang ka ngayon dahil sa katotohanan. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Sa loob ng ilang araw, ang tingin ko sa sarili ko
ay isang marupok at durog na bagay. Ngunit sa kanyang mga mata, ang aking mga sugat ay hindi pala kapintasan, kundi simbolo ng aking katatagan. Lumipas ang mga araw sa Baryo Kalinaw. Walang kamera, walang make-up, walang script. Tanging ang dagat, ang buhangin, at ang tahimik na presensya ni Kalasag. Tinuruan niya akong magluto ng sinigang na hipon, ang paborito niyang ulam. Pinanood namin ang paglubog ng araw gabi-gabi, isang ritual na tila nagpapagaling sa aming mga pagod na kaluluwa. Isang hapon, habang naglalakad kami sa Pampang, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin niya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay parang lente ng kamera. Hinuhuli ang bawat detalye, ang kulay kahel ng langit, ang hugis ng mga alon, ang paglipad ng mga munting ibon. Ano ang iniisip mo? Tanong ko. Ini-imagine ko kung paano ito kukunan. Nakangiting sagot niya. Ang ganda ng liwanag. Perfect para sa isang establishing shot. Ngumiti ako. Kahit pala nagbabakasyon, nasa isip mo pa rin ang trabaho. Hindi lang trabaho, Dalisay. Ito ang buhay ko. Ang paghahanap ng tamang anggulo, ng tamang liwanag para maipakita ang tunay na ganda ng isang bagay. Huminto siya sa paglalakad at humarap sa akin. Katulad mo, tumibok ng mabilis ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? Sa loob ng maraming taon, ikaw ang laging nasa harap ng kamera ko at sa bawat araw na kinukunan kita, isa lang ang laging kong dalangin, na sana makita mo rin ang sarili mo kung paano kita nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit. Dalisay, noong sinusundan ko si Rayo sa bodega, hindi ang takot na mahuli niya ang nasa isip ko. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang sandaling ipapakita ko sa iyo ang video. Dahil alam kong dudurugin nito ang puso mo at wala nang masasakit pa sa akin kaysa makita kang nasasaktan. Ngayon ko lang lubusang naintindihan ang pangalan niya. Kalasag. Shield. Sa buong panahong akala ko ay wala akong kakampi. Sa buong panahong akala ko ay nag-iisa akong lumalaban para sa aking perpektong mundo. May isang taong tahimik na nakatayo sa aking likuran. Siya ang kalasag na sumasalo sa mga palasong hindi ko nakikita. Ang aninong nagbabantay sa akin mula sa dilim. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Naramdaman ko ang magaspang na balat mula sa ilang araw na hindi paggahit. Nakita ko ang sarili kong refleksyon sa kanyang mga mata. Sa wakas, malinaw na. Ikaw, bulong ko. Ikaw ang kalasag ko. Sa simula't simula pa lang. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa saliw ng mga alon, ang aming mga labi ay nagtagpo. Hindi ito ang halik na mapusok at puno ng pag-aangkin na nakasanayan ko. Ito ay isang halik na malambot, marahan, at puno ng pag-unawa. Ito ay halik ng pasasalamat. Halik ng pagpapagaling, halik ng pag-uwi. Nang maghiwalay ang aming mga labi, isinandal ko ang aking noo sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ngunit tila ayaw pa ng tadhana na bigyan kami ng katahimikan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Ang tunog ay tila isang ingay na sumisira sa aming perpektong sandali. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot ko ito. Hello? Miss Dalisay Manansala? Isang formal at makapangyarihang boses ang tumawag mula sa kabilang linya. This is Mr. Agusan, the new chairman of the Sinagtala Network. I know this is sudden, but the entire board was impressed by your courage. We want you back. Natigilan ako. Pero hindi lang yan. Pagpapatuloy ng lalaki. We are not offering you your old post as an anchor. We are offering you the position of head of the News and Public Affairs Department. Ikaw na ang mamumuno sa buong news division, Dalisay. Ito na ang pagkakataon mong baguhin ang sistema mula sa loob. Napatingin ako kay Kalasag.
Napatingin ako sa payapang dagat. Pagkatapos ay bumalik ang tingin ko sa daan patungo sa lungsod ng Aguhon. Ang pangarap ko, inilalatag sa aking harapan. Ngunit ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa kapayapaang kapapanahanap ko pa lamang. Ang alok ng Sinagtala Network ay parang isang bagyo na muling sumubok sa katatagan ng aking bagong tuklas na kapayapaan. Sa loob ng ilang gabi, nakaupo ako sa pampang, pinagmamasdan ang mga bituin habang iniisip ang 200 na nasa aking harapan. Ang daan pabalik sa ingay, kapangyarihan at karera, o ang daan patungo sa tahimik na buhay kasama ang taong nagbigay sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo ni Kalasag sa buhanginan, inilatag ko sa kanya ang aking mga agam-agam. Natatakot ako, Kal. Pag-amin ko. Natatakot akong bumalik sa mundong yon. Paano kung lamunin na naman ako ng sistema? Paano kung maging katulad din ako nila, na inuuna ang ratings kaysa sa katotohanan? Hinawakan ni Kalasag ang aking kamay. Dalisay, ang apoy na nakita ko sa mga mata mo noong gabing iyon sa studio. Hindi iyon apoy na naninira. Iyon ay apoy na nagbibigay liwanag. Hindi ka nila kayang lamunin dahil ikaw mismo ang liwanag. Pero paano tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Paano itong kapayapaan na nahanap natin dito? Ngumiti si Kalasag. Ang kapayapaan ay wala sa lugar, Dalisay. Nasa puso ito. Kahit sa gitna pa ng pinakamalakas na bagyo, basta't magkasama tayo, makakahanap tayo ng kalinaw. Itinaas niya ang aking kamay at hinalikan ito. At sino ba ang nagsabing kailangan mong pumili? Makalipas ang 1 taon, ang simbahan ng Baryo Kalinaw ay simple lang, gawa sa kahoy at napapaligiran ng mga bulaklak. Wala itong grandiosong chandelier o mahabang red carpet. Ang mga bisita ay hindi mga politiko o celebrity, kundi ang mga simpleng residente ng baryo at ang mga tapat na kaibigan namin mula sa network. Naglalakad ako sa aisle, suot ang isang puting bestida na simple ngunit elegante. Sa dulo, naghihintay si Kalasag. Hindi na siya ang cameraman na laging nasa anino. Ngayon, siya ang lalaking nasa sentro ng aking mundo. Nang makarating ako sa tabi niya, bumulong siya. Ito na ang pinakamagandang kuha ng kamera ko. Ang aming kasal ay naging isang simpleng selebrasyon ng pag-ibig at katotohanan. Sa loob ng bilangguan na panood ni Narayo at Bighani, ang maikling balita tungkol sa aming kasal sa isang lumang TV sa common area. Ang mukha ni Rayo ay puno ng galit at pagsisisi. Si Bighani naman ay tumalikod na lang, tila sumusuko na sa katotohanang sila ang gumawa ng sarili nilang pagbagsak. Hindi ko tinanggap ang posisyon bilang head of the news department. Sa halip, gumawa ako ng isang proposal sa network. Itinatag ko ang Sinagtala Documentaries, isang maliit na team na umiikot sa buong bansa para gumawa ng mga kwentong may puso, mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino na may hindi pangkaraniwang tapang at kabutihan. At ang aking senior cameraman, walang iba kundi ang asawa ko. Ang huling eksena ng aming kwento ay hindi sa loob ng isang malaking studio. Ito ay sa isang malayong baryo sa kabundukan. Ako, suot ang aking field jacket, ay kinakapanayam ang isang matandang magsasaka. Sa likod ng kamera, naroon si Kalasag. Tinitiyak na bawat emosyon, bawat ngiti, at bawat patak ng pawis ng magsasaka ay nahuhuli ng kanyang lente. Pagkatapos ng interview, habang papalubog na ang araw sa likod ng mga bundok, inilapag ni Kalasag ang kamera. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako. "Masaya ka ba, Dalisay?" Tanong niya. Tumingin ako sa paligid, sa mga simpleng tao, sa payapang tanawin, at sa lalaking nasa tabi ko. "Ito ang tunay na balita, Kal." Sagot ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi ang ingay sa syudad o ang kinang ng kasikatan. Ang tunay na balita
ay ang paghahanap ng katotohanan sa puso ng bawat isa at ang pag-uwi sa pag-ibig na naghihintay sa iyo sa dulo ng lahat. Magkahawak kamay naming pinanood ang huling sinag ng araw na nagpaalam sa abot tanaw. Isang bagong simula, isang bagong kwento. At sa pagkakataong ito, kami na ang may akda o popongko. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay at Kalasag. Isang paglalakbay na nagpatunay na ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan o kayamanan, kundi sa kapayapaang dulot ng katotohanan at tapat na pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi parating magarbo at maingay. Minsan, ito ay tahimik na nagmamasid sa likod ng kamera, laging handang sumalo sa iyong pagbagsak. Ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil mahalaga po sa amin ang inyong bawat salita. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.